Thanks God and glory to God. So praise the Lord. Mark chapter 16 verse 15. Mark 16 verse 15. Basahin po natin ang sabay-sabay. Read, begin. And he said unto them, Go ye into all the world and preach the gospel to every creature. Let us go to the Lord in prayer. Our God, our Father in heaven, maraming salamat po sa iyo for this day. Thank you, sweet Holy Spirit. Help us and help me as we study the word. Sweet Holy Spirit, gabay na po kami. Forgive all our sins at mabot ang spiritual needs dito sa on-site maging sa online. Salamat po ng marami at kayo po ang magpala sa iyong salita ay marami kayong matutunan ng mga teaching, doctrine in Jesus Christ's name. Amen. Amen. Praise the Lord. So ang title ngayon natin ay Soul Winning is the Main Thing. Soul Winning is the main thing. Kaya dito sa Mark 16, verse 15, and he said unto them, Go ye into all the world and preach the gospel to every creature. Verse 16, He that believeth and is baptized shall be saved, but he that believeth not shall be damned. Ano sabi sa Proverbs 11 verse 30, He that winneth souls is wise. Psalms 126 verse 5 and 6. Ano sabi sa Psalms 126 verse number 5 and 6? They that sow in tears shall reap in joy. He that goeth forth and weepeth, bearing precious seed, shall doubtless come again with rejoicing, bringing his sheaves with him. So ganun ka-importante yung kaluluwa. Alam natin yung sa Mark 8:36, For what shall it profit a man if he shall gain the whole world and lose his own soul? Dahil napakalaga ng kaluluwa na dapat maligtas. Kasi kung hindi ligtas, ay siya ay magdurusa doon sa apoy ng impyerno. Maliban sa hell, tatapon pa yung hell at tatapon pa yung sa lake of fire. Ano sabi sa Mark chapter 9 verse 44? Na mayroon dong apoy na hindi na namamatay, mayroong uod na hindi na namamatay. Kaya mahalaga yung kaluluwa na maligtas. Ganun ang kahalagaan ng soul winning. Kaya kapo pag praise the Lord, thank you sa inyong prayer at sa pag-preach ko ng gospel ng Lord Jesus ay anim yung nag-practice. Siyempre, yung iba naman nahiya siya tumanggap, pero sabi ko, sa sinner's prayer is sumabay kayo with all your heart. Kahit hindi kayo nagtaas ng kamay, ay sumabay kayo sa pag-receive kay Jesus Christ as your Lord and Savior. So praise the Lord. And dito sa Mark 9 chapter verse 44, where the worm dieth not and the fire is not quenched. Mayroong uod na hindi namamatay at ang apoy na hindi na mamatay din, na quench, hindi nagkakapagong. Ano tawag sa Tagalog? Ang kapagong, yung kapatay, or yanon. Sa verse 46, where the worm dieth not and the fire is not quenched. Sa verse 48, where the worm dieth not and the fire is not quenched. Kaya sa Ezekiel chapter 18 verse 4, and the soul that sinneth, it shall die. Maging sa Ezekiel 18 verse 20, yung kaluluwa na nakakasala ay mamamatay. Ibig sabihin, mamatay siya doon sa second death. Kaya nasabi ng Biblia, no? Na mayroong second death. Ano sabi doon na but the purple and the abominable, sabi na, and all they are shall have their part in the lake of fire, which is the second death. Mayroong second death na tawag doon sa eternal damnation. Kaya sa Ezekiel verse 18, sa Old Testament, Ezekiel 18 verse 20, Ezekiel 18 verse 20, sabi po dito, the soul that sinneth, it shall die. Ang kaluluwa na nakakasala, ito ay mamamatay. The son shall not bear the iniquity, the son shall not bear the iniquity of the father, neither shall the father bear the iniquity of the son. Kung ano ang kasalanan ng anak, hindi dapat ang tatay ang siyang ng consequence, magsalo. Ganun din, vice versa. Pag nakasala naman ng tatay, hindi naman pananagutin yung anak. Neither shall the father bear the iniquity of the son,
The righteousness of the righteous shall be upon him, and the wickedness of the wicked shall be upon him. Kaya na sa Ezekiel 18 verse 4, behold, all souls are mine. Sabi na Panginoon, ang lahat ng kaluluwa ay akin, as the soul of the Father, so also the soul of the Son is mine. The soul that sinneth, it shall die. Yan. Mamamatay. Ang kaluluwa nagkakasala. At ang solusyon nito is the Lord Jesus Christ. Kaya sa Luke 19 verse 10, for the Son of Man is come to seek and to save that which was lost. At sa Luke 15 verse 10, na mabasa natin doon, sa Luke chapter 15 verse 10, na pag ang kaluluwa ay naligtas, mayroong rejoicing. Luke 15 verse 10, likewise I say unto you, there is joy. Mayroong joy in the presence of God. Sabi dito, presence of the angels of God over one sinner that repented. At sinabihan ng Panginoong Hesus ang kanyang mga alagad na magala kayo dahil ang pangalan niyo nasulat sa Book of Life. Luke 10 verse 20. Luke chapter 10 verse 20, notwithstanding in this, rejoice not that the spirits are subject unto you, but rather rejoice because your names are written in heaven. Kaya pag saved, siyempre nasulat ang pangalan sa Book of Life at sabihin ng Panginoon, well done, thou good and faithful servant. So, salamat tayo na yan ang commendation ng Panginoon. Kaya soul winning is the main thing. Naman, Creator. Kaya balik tayo sa Mark chapter 16 verse 15. So number 1 point ay yung Creator, God. Kaya sabi dito, and He said, at sinabi. So sino ang nagsasalita nito? Ang Panginoong Kristo. Siya yung Creator. He is the greatest soul winner. Alam natin yan, Panginoong Jesus, kahit sa cross ng Kalbaryo, nakapag-soul winning pa siya doon. Diba? Sabi niya sa kanan doon, napunta sa heaven yung sa kanan na yun na magnanakaw, sa kaliwa mayabang. Kaya 9 words lang yun napunta sa heaven. First word, Lord, remember me when thou comest into thine kingdom. 9 words napunta sa heaven yung magnanakaw na yun. Kaya nagsulbini pa yun ng Panginoon kahit doon sa cross of Calvary with just 9 words. The thief was saved, the Creator promise. Ano promise ng Panginoon sa kanya? Sa Luke 23 verse 43. Luke 23 verse 43, Jesus said unto him, verily I say unto thee, today shalt thou be with me in paradise. Means heaven. Jesus Christ, the Creator. Bakit tayo niwala sa Jesus Christ ay Creator, manlilika, ang siyang lumalang, siya ang Diyos? Dahil sa John chapter 1 verse 3, tinayo sa John chapter 1 verse 3. Ang sabi dito, John chapter 1 verse 3, bakit tayo niwala na Creator si Lord Jesus? So, dito sa John 1:3, sabi po dito, all things were made by Him. All things were made by Jesus Christ, and without Him, without Jesus Christ, was not anything made that was made. Alam na natin yung sa verse 1, in the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. Sa verse 14, and the Word was made flesh, and dwelt among us, and we beheld His glory, the glory as of the only begotten of the Father, full of grace and truth. So we believe in one Creator. Iniwala tayo sa one Creator, one God. We believe in one God. Deuteronomy 6:4, here, O Israel, the Lord our God is one Lord. 1 Timothy 2:5, for there is one God and one mediator between God and men, the man Christ Jesus. One Creator God, we believe in one Creator God in 3 person. Bakit tayo niwala sa 3 person? We believe in one God, pero in 3 person, tayo ay, ang paniwala natin ay Trinitarian. 2 Corinthians 13 verse 4. 2 Corinthians 13 verse 4. 14. 2 Corinthians 13 verse 14. The grace of the Lord Jesus Christ
and the love of God and the communion of the Holy Ghost be with you all. Amen. Ano man sa Matthew 28 verse 19, bakit tayo niwala sa Trinity? We believe in Trinity. We believe in one God. Sa Matthew 28:19, sabi doon, Matthew 28 verse 19, go ye therefore and teach all nations, baptizing them in the name in the name of the Father and of the Son and of the Holy Ghost. Sa 1 John 5:7, ano sabi sa 1 John 5:7? 1 John 5:7, for there are three that bear record in heaven, the Father, the Word, and the Holy Ghost, and these three are one. So we believe in one Creator. So ito ay teaching or doctrine. Amen? Doktrina itong tinuturo sa inyo. So pakinggan nyo yung mabuti para hindi tayo miligaw kasi may galabas ngayon yung mga turo. We need na Baptist circle na three gods. Baka at least para kung may magturo sa inyo ng three gods, hindi kayo maiwala sa three gods. We believe only in one God. Kaya nakita naman natin dito sa Deuteronomy 6:4, Hear, O Israel, the Lord our God is one Lord. Sa 1 Timothy 2:5, for there is one God and one mediator between God and men, the man Christ Jesus. So we believe in one God in three person. One God, not three gods. Trinitarian tayo, hindi tayo oneness. Kasi pag oneness naman yan, si Jesus yung Ama, si Jesus rin yung anak. Hindi pwede yun. Paano ma-reconcile ang halimbawa doon sa baptism? Nung si Jesus yung anak, ginbaptize, ay bakit may boses sa langit na ito yung pinakamamahal kong anak na lubos kong kinalugdan? So hindi tayo oneness. Another is, paano ma-reconcile na si Jesus ay sa cross of Calvary nakapako at sabi ng Panginoon doon na sa cross of Calvary ng Panginoon na Diyos ko, bakit mo ako pinabayaan? Pinabayaan si Jesus because of our sins. Si Jesus Christ siya yung naging sin bearer. Si Lord Jesus yung sin bearer. Siya nag-ako ng mga kasalanan. Kaya, Jesus in the cross at Calvary, kaya tayo, katulad ni Apostle John, ni Apostle Paul, at ni Apostle Matthew, ay Trinitarian sila. So, we believe in one God, tayo rin naman. Kaya, Mark 16:15, and He said, okay? So, Creator. Number 2, so soul winning is the main thing. Number 1, Creator. Number 2, command. So Mark 16:15, sabi doon ay go into all the world and preach the gospel to every creature. So preach, go and preach, ito yung action words. The last command is our concern. Pag pinabayaan natin yan ay magiging loose command. Di ba? May mga sundalo o pulis na naging loose command. Ibig sabihin, iba ay hindi na active sa duty or absent without leave. So, the last command ng Panginoon Jesucristo is our concern. Huwag maging loose command. Ang danger of doctrine of Calvinism, kahit sa Baptist Circle, ang Calvinism kasi, paniwala ng mga Baptist, hindi na nagsusulwining, hindi naman sulwining, total may manliligtas naman, kaya yung ibang Baptist, hindi na nag-sulwining. So ako, by the grace of God, gasulwining ako. Gabigyan ng gospel tracts. Pero ito hindi trabaho ko trabaho ito ng church, ibig sabihin, kasama kayo, kahit hindi man tayo by group nag-sulwining, pero sa inyong school, sa inyong trabaho, sa inyong kakilala, kaibigan, kapitbahay, pwede pa rin mag-share. Pwede mag-share. Share ka. Kaya, sa doctrine of Calvinism ay danger yan dahil wala sila gasolwining. Kaya ang katwiran na lang, total, maliligtas naman yan. Pero, iba pa rin yung gasolwining. Kasi mayroong mga tao na nag-antay lang pala na masiran. Ay mabuti ang nakashare ay ng si Pastor Tiagan, ay kung ang nag-share doon naka-surwining ay doon sa Makato ay kulto. Hindi, maging kulto siya. Meron nga, kwento na meron doong tao na sabi niya,
kung sino unang makapasok dito sa bahay na magbahay-bahay, doon kami sasama. Ay, ang pumasok ay mga cults. Ay, di, member na siya sa cults. Yun. So, mahalaga na tayo ay nag-survey, nag-share sa bawat mga tahanan. Yan. Doon nga sa Naloocan, sa anak ng first cousin ko, yung Elias Matias. Sabi ko, pagbili ko nang doon ng mga pagkain na lulutuin, yung tulad ng mga chorizo o mga kamba, frozen food. Sabi ko, mag-share muna sa inyo ako ng yung Word of God o kay Lord Jesus, salvation. May nag-share na ba sa inyo dito? Eh, wala pa phone. O, so at least ako na kasi naka-on na. At least ay nasiran sila na tamang kaligtasan kay Jesus Christ. Kaya, si Lord Jesus ay nagsulwining sa Samaritan woman, sa thief on the cross, and etc. Go preach, yan ay action words. Kaya sa Psalms 126, verse 5 and 6, they that sow in tares shall, sabi nun, they that sow in tares shall reap in joy. Sabi nito, they that sow in tares shall reap in joy. He that goeth forth and weepeth, bearing precious seed, shall doubtless come again with rejoicing, bringing his sheaves with him. May, sabi doon sa Matthew 28, verse 18 to 20, may law pag may go. So, pag go into the world, anong promise ng Panginoon? And lo, I am with you always. So, yan ang preaching doon na binabanggit ni Pastor Nable kay sino na yun? Kay Taco, kay Pastor Taco na nugo, nulo, ibig sabihin, nugo, ibig sabihin yung Christian, yung mga believers, pag nugo, pag hindi ka nag-share, hindi ka nag-hayo, walang lo. Ano yung go? And go ye into the world, preach the gospel. Ang pangako ng Panginoon, and lo, I am with you always, even unto the end of the world. At meron siyang preaching din nga, no sow, no reap. Ibig sabihin kung walang pagtatanim, walang aanihin. So pag hindi ka man makago, pwede ka namang maka-pray at maka-support sa nagago. Halimbawa, mahirap naman mag-go doon sa China o sa Afghanistan o sa Iraq o sa Iran o sa Turkey or sa Vietnam or sa Laos or sa Nigeria. Mahirap naman doon mag-surveying. Even sa India. Kahit sa India, pag Christian ka, ikaw ba ay sa grupo ng Roman Catholic or Protestant o Methodist or Baptist. Pag sa India ka, ay kanilang sinasaktan, pinalo na, pumasok din ng church service doon. So, I think, Protestant church. Siyempre mayroong church service, bigla ba naman pumasok yung mga Hindu at sila ay pagpapaluin ng iron rod. Siyempre iron, bakal na rod na, anong rod yung parang baston, no? At papaluin yung mga Christian doon sa India. Could you imagine, na hindi madali doon sa mga lugar na yun. Kano silang non-conversion law na tinatawag. Kaya dito, malaya tayo dito sa Philippines. Kaya, grab natin yung opportunity. Sabi doon, I go preach, ito and teach, it's the work of every Christian, not only for the pastors. Ito ay sa church, tinagubilin to sa church. Ang church, alam natin, is people, believers, followers of the Lord Jesus Christ. Kaya may soul winning, may preaching, may giving of gospel tracts, at medical mission. So ngayong month of March ay kung na pa lang nabigyan ng gospel tracts natin, 22 katao nabigyan, at ang tumanggap sa Panginoong Hesus ay 8 pa lang. And then siyempre kung mga nakaraan February ay ilang yung nabigyan ng gospel tracts. I think, 83 katao nabigyan ng gospel tracts last February, at 3 lang yung nashiran, tumanggap sa Panginoon.
Isa doon ay hindi ko na-lead sa sinner's prayer ko. Sinabi ko lang sa kanya na yan, magtiwala, mag-trust sa Panginoon, mag-have faith sa Panginoon. Kaya nagsakit ako that time na last month, February. Kasi after na napanalalamunan ko. Sobrahan sa tamis. Kaya, JJ, huwag masyado magpa ng tamis kaya delikado sa diabetes. Mga medical mission, katulad sa Makati, meron silang medical mission. So, ititreat nila, mayroong sa ngipin, dental, medical, check-up, libre, and then pwede na yung masyaran ng gospel yung mga pasyente. Teaching children, Bible study, evangelizing, maging sa YouTube, Facebook preaching, etc. Yan ay serve as a warning to them na mga lost souls. Dati ay ganun din naman tayo, lost souls tayo. But the Lord Jesus Christ found us. Kaya yung command, go, preach, ito yung action. The doctor is out for evangelism. Kaya mga signboard sa bahay, no? Diba? The doctor is in. Pero sa mga soul winner, the doctor is out. Or the nurse. Kaya no, ako, hindi pa naman ako doctor. Pan pa lang ako, nurse. The nurse is out for soul winning evangelism. Kaya, actions speak louder than words. Obey the last command. Our concern of our Lord. Ang concern ng Lord ay atin din ang concern of our Creator God. Soul winning is the main thing. Kaya kung walang soul winning, walang maliligtas. So, malaga yung soul winning. At dapat rin naman ay may nag-support. Meron talaga doon nga nagkakontra sa tithes, no? Sabi nyo yung tithes daw ay sa autista din lang. Pero ang katotohanan yun, yung secret niya ng giving ay secret ng blessing ay giving. Ano sabi ng Lord Jesus? It's more blessed to give than to receive. Paano masuportahan? Tulad sa gobyerno. Kasi gobyerno, kung walang tax yan, ipabili pa naman natin sa mercury drug o sa mga city mall o Gaisano, 12% agad yung 12% agad yung VAT. Bibili ka lang ng gasolina, may tax rin. Kahit nga yung yung sa bangko na interest mo, may interest ka na sa bangko, halimbawa naka-interest ka na 10 piso, may ikot pa yung gobyerno doon, may withholding tax pa. Imagine kahit yung smoke test, may tax rin yung gobyerno. Kaya para yung gobyerno ay magpatuloy para may pangpan sila. Para may pangsweldo sa teachers, may pangsweldo sa sundalo, sa pulis, may pangsweldo sa mga empleyado. May pangsweldo sa mga congressman, senador. Could you imagine natin yung mga congressman, senador? Sumisweldo yan sila ng mga, siguro ang sweldo nila mga 200,000 o 300,000. Iwan ko lang kung ang presidente natin, ang sweldo siguro mga 500,000 siguro ganyan. Kung yung man, saan kinukuha yung sweldo na yan? Sa ating mga tax. Pero sila lang nga minsan yung nag-asinso, no? Sa ibang mga corrupt na government official. So, dahil sa giving sa tax, kahit sa lupa, real property tax, usually pag mayroon kang lupa, hindi naman talaga sa'yo sa gobyerno pa rin Ikaw lang nag-posisyon. Pero nagarinta ka pa rin, nagbabayad ka rin naman real property tax every year. At kung hindi ka na makabayad ng tamang time, ay mayroon rin mga penalty, mayroong mga surcharge, may mga interest. Could you imagine? So, para masustain yung government. Katulad din dun sa church or sa mission church, na kailangan yung giving para may pang-sustain rin. So, salamat sa inyong giving. Kasi pag tayo ay Christian na, automatic na yan, give tayo. Para, kasi pang dagdag natin sa pambayad sa kuryente, ang bili ng tubig na iniinom natin at pambayad sa water district, pambiling gasolina, at yung kinakain rin natin dito, yun ay sa ating giving rin. Diba? So, yun. Kasi pag nag-give tayo, ginabless man tayo na paano. Ako, simula na akong binata ako, sige man ako tithes and offering and mission.
Di man pinabayaan ng Panginoon. Pero mayroon kasing kumukontra na, ay, hindi niniwala sa tithes. No, parang ginakontra niya, sabi ng Bible ay, huwag mong busalan ang do not muzzle the ox. Kung kumakain, ibig sabihin, he that preach the gospel, good news about the Lord Jesus, must live by the gospel. No. Ibig sabihin, iyon ang kanila, usually, kumbaga, ang bahagi nila sa paglilingkod sa Panginoon. So yan ay biblical. So kung lang nga yun yung standard of giving lang yun Pero sa katotohanan lang, hindi tayo nalimitad doon sa 10%. Kaya, na pwede tayong, si Mr. Colgate nga, nung ginbless siya ng Panginoon, hindi na 10% na binibigay niya sa Panginoon, sa gawain ng Panginoon, 90 na binaliktad niya na. Kaya ang challenge ni Pastor Jerry Nable sa Bitani Makati, may tithes kayo. 10%. So, ang challenge niya, dati, so, kung ano ang tithes mo, yun rin ang mission giving mo, 10% rin. Pero ang challenge na, hindi na 10%, ang giving niya na sa mission, 20, double. Ang challenge po niya na, ang tithes nyo ganito, ang mission giving nyo para sa missionary foreign, local and foreign, 30%, pa na, triple, kung iba pa nga, quadruple, imagine, no? Alam mo, by the grace of God, ang missionary na sa Bitani, ang mga missionary to the foreign field, although yung aman doon ay Pinoy, iba naman ay Vietnamese, iba naman ay taga India, at taga Bangladesh, at Cambodia. Alam mo kung ilan ang missionary to the foreign field? By the grace of God, 80 na sila. Wow, grabe, no? Marami pa sila sa kay Dr. Paul Chappell sa California. Imagine, ano? Yan ay by the grace of God. At paano masuportahan yan? Ay, tayo pa, local pa. No? Kaya ang challenge ni Pastor Nable, giving lang. Tanong ko si Brad Joseph, sabi ko, ilan ba ang kwan nito, Brad Joseph, sa Bitani Makati, yung pagkwan ng offering ba, paikot ba? Ang pinamarami na experience ni Joseph ay 7 times nagkwan yung offering ba? Grabe, 7 times kinag-ikot. Pero tayo dito, 1 time lang, no? Pero doon, 7, siyempre may ma-open doon. Siyempre yung doon ay hindi na magasimot. Pero kung matagal ka ng Kristyano at matured ka na, ay hindi ka ma-open. So, si Bro Joseph, marami kagad siyang sobre at nilagyan na kagad. Kung ba naka-prepare na, yung bawat sobre yung nilagay na babos. Kasi meron doon offering din para sa medical. Tapos kung pag-gather ng, atong offering sa medical ay sobra 3,000, naman naman 5,000. Yan naman ay bibili to replenish the medicine. Bibili ng medicine at pangailangan para sa mga kaluluwa, magpa-check up, and then for the purpose also na masyaran sila ng Word of God. So yun ang purpose. Tayo pwede rin tayong mag-fund dito ng pre-medical dental. So dapat may lugar tayo. Kung nasa housing tayo, doon sa may kalsada na malawak, yan pwede yun. In the future, pag hindi pa dumating ang Panginoon, pwede yun. Mag-request lang doon sa Bitani Makati. Nagawa rin yung kay Pastor Salivio dati pre-medical and dental check-up. Pag-organize kay Pastor Salivio sa church sa Bitani Mission, naman siya. After 13 years na-organize, so tayo pa lang naman ngayon ay 7 months pa lang, no? 7 months mission pa lang. So, yun ang mga plano pa lang naman nun sa by the grace of God. So, pag giving, ang pinaka-author ng example ng giving ay si Lord Jesus Christ. Ang God the Father, binigay niya, for God so loved the world that He gave His only begotten Son. Amen? Denver Drew? Kapumati ka, Denver Drew? Hello? Mati ka? Pumati ka, ha? Mati ka? Yan. So, wag masanay sa cellphone. Mati ka, Denver Drew, ha? Wow, kapag Denver Drew, 2 years old pa naman ako, ha? Kaya, salamat tayo sa Panginoon na mayroon concern ang Panginoon sa atin. Of course, bilang church ng Panginoon, yan ang main thing sa atin rin. Nakaman. So, and then number 3, the last. Creature.
Yan, yung nilalang, yung people. Maybe ngayon ang tao sa buong mundo ay more or less 8 billion na tayo, no? At mayroong more or less 200 countries. At ang Philippines ay top 13 sa dami ng tao. Number 1 ang India, na ungusan na nila yung China. Number 1 na ang India, may mga sobra 1 billion. Ang Chinese naman ay sobra rin 1 billion people. Number 3 ang USA. Ang USA naman kasi mga 32 yan ka-Philippines. So imagine, no, ang USA 32 ka-Philippines. Pero tayo nga, ang liit-liit lang natin, pero top 30 na tayo. Ano ba kayo kung ang Philippines ay kasing laki ng Amerika? 32 ka-Philippines rin. Mas marami siguro. Pasok tayo sa top 5 siguro. Or number 1 pa siguro ang Philippines ko sa dami ng tao. Oh. Ang Ethiopia yan ay number 12. Dati tayo ang number 12 naunahan tayo ng Ethiopia na. Kaya hindi inutusan ang mga anghel para magsulwining, kundi ang church ng Panginoon. Siyempre katulong rin yung mga angels yan, no? Mag-protect sa missionary, sa mga Christian, sa mga soul winner. Pero hindi talaga sila yung nag-soul winning, kundi yung mga inutosan ay yung mga disciples, apostles, believers ng Panginoon Kristo. Na it's one rich one, each one bring one. Kaya the Church of Jesus Christ reach out creature. Siyempre, ang mga creature, ang mga tao, different language yan and different culture. Nalala ko, alam nyo doon sa napanood ko yung i-check nyo kahit sa YouTube channel, Kimyal Tribe. Kimyal, K-I-M-Y-A-L, K-I-M-Y-A-L, Kimyal Tribe. Parang doon yun sa may part ng Indonesia or sa PNG, basta mga malapit doon. Alam niyo yung, siyempre may language sila, no? Ngayon yung language ng Word of God sa English na King James Version ay gin-translate sa kanilang salita, their own dialect. At matindi ang kanilang, yung pastor doon ay nagpray at matindi ang kanyang pasalamat dahil mayroon na silang Word of God in their own dialect. At tapos parada gid nila yon at parang kaati-atihan man sila. Yung mga tribe nila may mga sibat, parang nagkaati-ati gid ang parang tribo. Tapos yung Word of God sinakay sa parang maliit na eroplano. Tapos bandil-bandil yon. Kinarga nila buhat-buhat ng mga tribesman, mga tao doon. Parang Ark of the Covenant. Kaya matindi ang kwan nila sa Word of God. Gaiyakin ba, pasalamat ay mayroon na silang Word of God. Naalala niyo si Simeon, nasabi ni Simeon, pag makita niya na yung Savior, si Lord Jesus Christ sa temple, Lord, kunin mo na ako, pwede mo na ako kunin. Nakita niya na yung Savior, baby Jesus. Ganon din, si Lord Jesus, siya ay, sabi ng Bible, siya ay Word of God, the living Word of God. Kaya, sabi ng pastor doon, meron ng Word of God sila, ay pwede na rin yung pastor na kunin ng Panginoon. Kung man ganun ang kanila, ang pagpa nila sa Word of God, ano tawag din nun? Yung love nila, passion nila, kaya yung Word of God ay, ikuan mo yan, ikisan mo pa yung Word of God, nahalikan. Every Word of God is pure, pero alam nyo, minsan sagana na dito sa Pilipinas, minsan ang Word of God na taken for granted na lang, binawalan, pero doon pala sa ibang lugar, grabe ang kanilang passion, ang love sa Word of God. Lalo na sa Amerika, marami ng Bible parang taken for granted na lang, pero sa ibang galing lugar, matindi ang kanilang pag-asam-asam ng karoon ng Word of God sa ng dialect. Alam niyo, mayroon na tayong Word of God sa Aklanon, at binibinta ngayon magmura na lang, 150 na lang. Pero New Testament lang yon. New Testament. Oo, 150. So, maganda rin na makabili tayo. Siyempre, gabili tayo kasi paano naman yun. Sa printing kasi yun, siyempre ginastusan lang. Siyempre, ang papel nito, may printing press. Ang hard cover, siyempre ginastusan. So,
Matindi nga ang Word of God na sa aklanon, kay matindi yung mga salita, no? Lalo na yun sa audio, talang binilad yung audio na yon na nabasa, may nasira tuloy sayang, umulan. Kaya, salamat tayo na may Word of God. Ngayon naman, nabasa ko na yung Word of God by the grace of God. Nabasa ko na 3 times. 2 beses sa King James Bible version, isa sa Tagalog. Ngayon, pang-apat na ngayon, mga 70% na sa cellphone naman, no? So, kung mabasa ko ngayon sa cellphone, ibig sabihin naka-apat ang basa ng Word of God. Pero sabi ni Dr. Gisalba, walang holy gadget, ha? Dapat Bible, Holy Bible, ito yung Holy Bible, hindi yung Holy gadget, Holy cellphone, walang ganon. Kasi na iba pa rin yung Word of God, iba pa rin yung printed. Ito kasi Bible, marami kong nakasulat, printed, pero dapat maliwanag, lalo kung sa araw. Pero pag advantage naman ng cellphone, kahit gabi na, mabasa mo dahil ng maliwanag, may light. Yun ang advantage. Pero sa Bible, sa church, dapat ay na may Bible gid kay danger lalo sa mga kabataan pag cellphone nila, Bible nila sa cellphone. Mamaya, kunwari kanit Bible, yan pa mamaya ga-game na pala or ga-game, ga-panood pala kung ano pinapanood or ga-Facebook pala o ga-Instagram o ga-YouTube. So yun naman yung danger. Pero kung ito, kaya yung iba stricto de ibang pastor, no, sa church na Bible gid, printed word gid. Pero sa iba naman, mapansin mo ay ang mga cellphone nila, ang Bible nila sa cellphone o sa tablet. Kaya meron na sa Bitanya, taga Indonesia, ay kawali si Dr. Gisalba, kaya ang Bible niya nasa tablet, kaya ngiti-ngiti lang siya kahiga. Kaya sabi si Dr. Gisalba, walang holy gadget. Papato, Holy Bible. Ngiti lang siya. Ayun. So, Royan. Praise the Lord. Kaya gano'n, no? Kaya pasalamat tayo, meron tayong Holy Bible, King James Bible. Siyempre, we believe in the Word of God. All scriptures given by inspiration of God. Pag inspired yan, siyempre, pag-preserve yan, inspired yan. Although yung iba naman, sabi lang nila, ang King James ay one of the translation. Pero tanda po natin, basta Word of God yan, inspired yan. Yan ay preserved. Kaya maraming mga languages, culture, beliefs, practices, traditions, social status, sila man ay uneducated, educated, illiterate or illiterate, hindi marunong magbasa o marunong magbasa, male or female, boys or girls, all creatures, loved by God. Alam natin John 3:16, the world is people, for God so loved the world, people yan, souls of men. Creature at ang creature na to kailangan ma-reconcile to God through the Lord Jesus Christ. The mission of the church is mission. Yan ang mission ng church. Ang mission. The souls of creature, mahalaga yan. May eternal value lang. Yan. Love the creature. The heartbeat of God is the souls of the men, of the creatures. Every heart with Jesus, no, is a missionary. And every heart without Jesus Christ is a mission field. God's creature is very good na nilikha ng Panginoon. Ang creation ng Panginoon ay good. Pero pagdating sa tao, very good. Very good. Lindbergh Road, Jatmel, very good. Kirtong, very good. Crystalline, very good. Crystal. Termonet, Terpens, si Heidi, si Sia Petit. Sia, very good yan. Dino, si Angging, si Hana, bawat isa ay very good. God's creation, very good. Sinira lang yan ng kaaway sa Garden of Eden. Sabi nga ni Pastor D.B. Sim, alam nyo kung Chinese si Adam and Eve, hindi nila kakainin yung, they will not eat the fruit, they will eat the snake. Buti lang. Tapos kung Chinese, si Adam and Eve, ang kakainin nila
they will eat the snake, not the fruit. Si Pastor DBC, Chinese yan na pastor, pero sa Singapore siya pastor. So, Chinese talaga siya. Meron din ko yun sa YouTube, may akong yung pasa, DBC. Yan. At yun yung naggabot ng pangalan ko, yung shake pa. Tapos, pag bigyan niya kay Pastor Nabling, binasa, Joyce Bugtugon, nanalo ka ng table na pwedeng pulpit. Praise the Lord, sabitan nito, raffle. Pwede nito pulpit itaas na table rin. So, ginamit nito pag wali ko na nung dumating ako. Yan. So, blessing Lord. At nag-pray ako nun. Nag-pray rin si Pastor Tiagat. At nanalo. Yan. So, answer prayer. But, But the solution is soul winning through the Lord Jesus Christ. Soul winning, the main thing. So, yan ang malaga sa lahat. Number 1, Creator. Number 2, Command. Number 3, Creature. Ayun. So, let's go to the Lord prayer. Our God, our Father in Heaven, thank you po sa iyong salita at salamat po na ang soul winning is the main thing at si Lord Jesus, the greatest soul winner of all time, Panginoon. Thank you sa siyang first missionary. At ang mission field niya sa Israel at salamat rin sa Apostle Paul, siya ang missionary to the Gentiles at naabot kami. Salamat rin sa mga American missionary at pakinig kami ng Word of God. At salamat rin sa mga Pilipino na naging missionary to the foreign field. At salamat rin sa mga anak mo dito pa na naging supportive sa pag-suporta sa mga missionaries to the foreign field even sa local. Pagpalain mo, Heavenly Father, ang mensahe sa aming puso, kaya kami naligtas dahil mayroong nagsuluwin. So kami mapagod dahil kami ay mag-aani pag hindi kami manginawa. Thank you, Panginoon, at pagpalain sa aming puso ang mensahe, palain namin kahit sa matay aming giving, at sa giving na to ay para sa kalagwan ng gawain. Pagpalain niyo rin magbibigay, bless the gift and the giver. Thank you sa mga blessing at may mga loved ones, ingatan nyo rin Panginoon ng bawat isa. At puring ka at papalain namin physical food rin. In Jesus Christ's name, Amen. Praise the Lord. Amen. Good morning.